Hello mga best! Welcome back again sa ating channel. Sa inyo mga bago dyan, nice to meet you and welcome sa inyong lahat. Si Sally nga pala para sa mga bago dyan. Shoutout sa inyong lahat mga best. And sana nasa healthy, happy, and safe life kayong lahat. We thank God for everything and we ask for forgiveness sa ating mga kasalanan and we pray na sana ibalik na ni Lord sa normal ang buong mundo in Jesus' name. Amen. Advance Merry Christmas sa ating lahat mga best and Happy New Year. So sa kabila ng mga pagsubok sa buong mundo, sana maging okay tayong lahat, healthy at maging successful tayo in life. So, itong suot na to best, ano siya, malamig siya pag winter. Bakit mo sinuot eh? Wala akong choice. Shoutout sa inyo mga best. Ayaw kong patagalin sa today's video. Magbasa ako diretso sa isa sa nag-comment dito. Nagmamadali ka te. Ang bilis ng oras best. Parang hinahabol ako. Actually, today is Wednesday. Walang pasok ngayon. And, ganun. So, diretso ako magbasa dito best. Shoutout sa iyo best. Huwag ko nang bagitin ng name mo. Hi Ate Sally, good evening po. And good morning sa iyo, best. 8 o'clock na pala ngayon. And advance Merry Christmas. Maraming salamat and same to you. May afam po ako, Ate Sally. And 1 year and 7 months na po kami magka-LDR. At never pa po kaming nagkita or nag-meet in real life. Tas ngayon, magugulat na lang ako kasi mag-ask siya sa akin ng pic. As in, yung nakahubad. Yung nakahubad talaga. Ngayon, nagugulan ako, Ate Sally. Na-turn off na ako sa kanya. Ate Sally, pa-advise naman, please. Salamat in advance. God bless po. Maraming salamat sa iyo, best. Salamat sa iyo, best. And, ayan, sa pag-share mo ng sitwasyon mo ngayon. Actually, si Sister Tess Medes, nag-comment din siya dyan. So, sana basahin mo rin yung comment ni Sister Tess Medes dyan, best. May ano siya sa'yo. So, sa message mo dito, hindi ka nag-isa best. Marami talagang, marami nang naganyan, na-biktima talaga. Marami nang nangganyan best. Kasi, sa dating site kasi, lahat ng mga tao ay pwedeng sumali. Lalo na, yung mga taong may gustong gawin, mga ganong factor. So, kung na-meet mo yung taong ganon, talagang mabot kayo na matagal best. Matagal bago mo nakita yung ugali niya. So yung previous na month sa inyo, gulo ng buhok te. Yung previous month sa inyo, best, na nagkinikilala nyo pa yung isa't isa. Never ba siyang nag-ask ng ganito? First time ba niyang mag-ask ng ganito? Kasi kung first time niyang mag-ask ng ganito, ay, there's no reason para, kahit gaano pa kayo katagal dyan, best. Kahit matagal na kayo ni Afam niyan, huwag kayong manghinayang na ibasura yan. Nakahubad talaga, as in, ano na ba yung mga pinag-usapan niyo, mga plano ninyo? Ano ba yung naggawa ni Afam sa buhay mo, best? Ano yung mga, halimbawa, diretso na lang natin, nagbigay na ba yan sa'yo ng pera? Hindi ibig sabihin na mukha tayong pera, porket nabanggit tayo ng ganyan. So, ano bang naggawa ni Afam sa buhay mo ngayon? After almost 2 years na kayo, 1 year and 7 months. So, matagal na yan, best. At naglabas na ng anyo si Afam. So, ngayon, naguguluhan ka ngayon kasi nag-ask siya ng nakahubad. And most of the time, sa pag-uusap niyo ba ay may respeto si Afam sa'yo? May plano na ba kayo in the future together? Na-meet na ba siya ng family mo through video call? Anong masasabi mo sa kanya? Kumbaga, mabait ba talaga siya before? So, in that 1 year and 7 months, mabait ba siya? Wala ba siyang ginawang bagay na nainis ka, nasasaktan ka? First time ba niya mag-ask ng ganito? Mga bagay na hindi mo gusto? Gaano na ba kayo ka-close? Kasi posibleng may iba din dyan na matagal na pero hindi ganun ka-close. Halimbawa, kung ganun, 1 year and 7 months, kung everyday kayo nag-video call, hindi naman kailangan lang yung video call kung may trabaho yung isa. Kung nag-video call kayo, nag-usap kayo palagi through text, chat, whatever, sa email or tawag, sa cellphone, ganun. Kung ganun na kayo sobrang close. Pero yung manghingi ng picture na nakaubad, talagang hindi yan pwede, best. Manghingi ng pic na wag mong ibigay yan. What if ibenta niya yan? Ibenta niya yung nakahubad mong damit.
Eh, kung ibenta niya, siguruhin niya milyon-milyon ang kita mo. Kasi kakahiya yun eh. Kakahiya yun eh. Kung sexy-sexy yung katawan mo, eh, pang Miss Universe talaga yung katawan mo. At sisikat ka ng dahil sa kanya. Pero yung nakahubad, best, parang walang respeto. Yung taong titingin sa'yo, parang sobrang baba ng tingin ng tao sa'yo, best. Pag nakita ka nakahubad. Ganun sabihin na trabaho ka na lang dun sa lugar na kung saan naguhubad yung babae. Ganon. So, huwag kayong magbigay ng mga picture na mga ganyan, best. Kasi private yan. Hindi yan dapat, kahit gaano pa kayo close ng afam ninyo, hindi nyo dapat ibigay yung mga ganyan. Hindi nyo pa kasi asawa yan. Hindi nyo pag-aari yung afam na yan. Anytime pwedeng magbago yan. Pwedeng magbago yung isip niya, magbago yung maramdaman niya. So, advice ko sa'yo, best, prangkahin mo si afam mo. Kasi, mahirap na yung ganun. Lalo na, hindi mo pa yung asawa, syempre, hindi pa yung asawa. So, anytime pwede magbago yan. At kung ibigay mo yung picture mo na nakahubad ka, hindi maganda yan, bes. Hindi maganda yan. Basta, wag mong gawin yan. Kung mahal ka ng afam mo, anong desisyon mo, respeto niya yan. Kung halimbawa, nag-decide ka nga, hindi mo ibigay yung picture na nakahubad, at nagagalit si afam, at hindi niya matanggap yun, ay basura mo yan. Hindi yan seryoso sa'yo. It's obvious. You're wasting already 1 year and 7 months from that. So, hindi mo na dapat dagdagan yan, best. Kung feeling mo ay talagang hindi kayo magkasundo at nanghihingi talaga siya ng mga bagay na hindi mo gusto, ay wag mo nang patagalin sa buhay mo yan. Basura yan. Maghanap ka ng iba, best. Kasi ang lalaking seryoso ay hindi talaga mahingi ng nakahubad na damit. Nakahubad talaga, as in nakahubad. Kahit gaano pa kayo close niyan, kahit gaano na kayo, yung example lang natin yung kami ng mister ko. Sobrang close na kami. Every now and then, nag-usap kami sa chat or tawagan niya ako sa cellphone or email or pag nag-video call kami, kausap niya yung mga kapatid ko, pamangkin ko, or kung gano'n na kami ka-close. At saka nakaplano na kami lahat ng mga ganyan. Kompleto na yung mga documents namin para magpakasal kami sa Pinas pagdating niya. Pero never siya nag-ask ng ganyan. Kasi kahit gano'n ka-prepared kami, tapos mag-ask siya ng ganyan, hindi pwede yan sa akin. Hindi. Ganun ang giga talaga ako. Marami yan, bes. Hindi ka nag-iisa, marami naka-experience niyan. Huwag niyong hayaan yan. Hindi maganda yan. At huwag niyong sundin yung mga gusto ng ibang tao dyan. Gusto ng afam na yan. Kung hindi mo gusto, buhay mo yan, bes. Ikaw masunod. Pag hindi mo type yung gusto niyang makuha sa'yo, huwag mong ibigay. Dapat meron kang rules sa buhay mo at yun ang nasusunod. Kung hindi niya kayang sundin yun, bahala ka dyan, afam ka. Goodbye to you. Good luck to you. I wish you good luck. And thank you for your time and for giving me a chance to find somebody else. You deserve somebody else and not me. Good factor talaga. Actually, kagigising ko lang, mesh. Hindi naman kagigising lang. So, nagising na ako talaga kanina pa. Actually, hindi ako dapat mag-video, pero gusto ko mag-video kasi alam ko na dyan kayo. I will give a time. Kumbaga, time balancing yan. Ang init naman ng hindi naman siya mainit, pero sobrang ng ilaw, best. Talagang full charge yung ilaw, oh. Hindi na ako gumamit ng pa dyan. So, ilaw lang yan, best. So, magbasa ako ng comment. Basta mahalin mo ang sarili mo, best. Pag hindi mo gusto yung gawin niya, at wag mo talagang gawin yan. Hindi maganda yan. Sabihin mo sa kanya, I don't wanna give that. And if you don't understand, then you don't deserve my love for you, and you deserve somebody else. Ganong factor. So, wag naman ikalat yung ugali mo, afam ka. Hindi maganda yung ugali mo. Wag mong gawin sa iba yan. At wag mong gawin sa akin yan. Hindi maganda yan. So, disiplinahin mo yung afam mo, best. Disiplinahin mo yan. Pag hindi niya kayang tanggapin yung mga ayaw mo, bahala siya. Umalis siya sa buhay mo. Wag niyo panghinayangan yung isang taon na yan, ilang buwan na yan. Mas panghinayangan niyo kung ituloy-tuloy niya at habang buhay kayo magdusa. Ngayon, ito yung chance niyo, best. Maghanap kayo ng the right afam na magmamahal sa inyo. Na tanggap kayo at may respeto sa inyo, may pangarap, masipag, hindi kailangan punong-puno yung bulsa kasi ikaw mismo kaya mong punuin ang bulsa mo, best. Pag nakapagtrabaho ka sa lugar ng afam mo, so kayang-kaya mo yan. So, salamat sa pag-share mo, best. Magbasa ako saglit ng mga comment dito. Kay Sister Riva Mupra, shoutout sa best. Salamat, Ate Sally. Tama po yan. Mahalin mo sarili mo muna. Marami pang darating at huwag kang mawala ng tiwala sa Panginoon. Hindi ka mahal niyan. Yung nagmamakaawa na bumalik pero ayaw ka namang bisitahin. Mahirap yun. Kay Titabs, thank you sis, and advance Merry Christmas. Salamat sa iyo, best, and same to you. Rose Asinero. Hello si Sally, lagi akong nag-aabang ng mga vlogs mo. Advance Merry Christmas and prosperous New Year. God bless you. Maraming salamat sa iyo, best, and same to you, sa inyong lahat mga best. Kay Rose Asinero yan. Kay Sister Gina M, kumusta ka na pala, Sister Gina M? Para si Sandra po, naku, go sa paghahanap, best. Basura mo na yan. Trust kan katapat, best. Yung nagmamakaawa nga. Tapos,
Ay, ikaw, bes, nagmamakaawa ka na bumalik siya, pero ayaw niya talaga. Tama, bes. Ayaw na ni Afam. Huwag mong pilitin yun. Ayan, kay Sister, ayaw kanyang invite sa Facebook. Nag-message si Sister Liz, Miss Orbanite. If bago pa kayo, it's okay. Pero if medyo matagal na or more than 6 months na, medyo red flag na yan. Maraming reasons, that's why you have to wait. You have to weigh the reasons. Kaya nga, best, sukatin nyo, tanungin nyo anong dahilan, at kung katanggap-tanggap naman, okay lang yun. Depende. Hindi lahat ng ma-affirm ay gusto ng public situation, public relationship. Gusto nila yung medyo private best. Private best. Bisaya gina. Private muna para sure. Kay Josita Pangilinan. Ang ganda ng busis yun. May ganong factor. Si Uto-Uto naman kakanta. Maraming salamat sa iyo, best. Si Uto-Uto naman kakanta naman yan. May ganong factor. So, I wanna know what love is. May ganong factor. I want you to show me, oh baby. Giniginaw ka tayo. Kay Sister Rose Asenero. Relate ako sa sender, pray ka lang, bibigayan ni Lord ang tamang afam para sa'yo. Isipin mo, hindi siya malaking kawalan sa'yo, siya ang nawalan. Amen! Yun sa nagmamakaawa kang bumalik, huwag mong gawin best. Ayan, kay Sister Island Girl in the Maldives. Hi, my opinion, Facebook or social media is not a basis kung serious or not. Like me, ako mismo hindi ko ina-add yung afam ko sa FB. I told him, Facebook is for my family and my children. May understand naman niya. You both have to be open. The most important thing is offline. You both are happy and committed. Tama, best. Hindi naman basihan yung Facebook. Pag-usapan niyo yan. Pag-usapan niyo yan kung anong dahilan, mga ganong factor. Nakukuha sa usapan yan, best. Hindi nakukuha sa galit-galit factor. So, Simple Life Jane. Thank you, Ate Sally, sa pag-ikot ng sing-sing. Tama ka po. Mahal namin ang isa't isa. Kahit LDR kami, kahit may tampuhan kami, na-solve namin agad. Sana siya na nga ang dawan ko. Amen! Sana nga, best. Pray mo yan. Ayan, kay Avril. Hi, Ate Sally. Gandang gabi po. Thank you, Ate Sally, sa mga advice mo. Nakakagaan po ng loob. Kasi nakaka-relate po ako at nakaka-enlighten ng mind. Salamat sa iyo, best. At gustong-gusto ko manood na sa mga videos mo. Kasi parang nagkwentuhan lang tayo. More powers to your YouTube channel, and Merry Christmas in advance. Maraming salamat sa iyo, best. Ganun factor. And tama nga, parang kinakausap ko lang kayo talaga. Diana Cabanza, good day si Sally. Para sa Sunday ako. Iwanan mo na yan. Ganong factor. Humanap ka na ng ibang afam na may time sa'yo. Maraming afam dyan. Pray ka lang kay God and keep safe everyone. From Sister Diana Cabansag yan. Doon sa nagbago na siya at palaging busy. Ganong factor. Mahirap yung palaging busy. Pag may gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Janelia Vargas. Relate ako dito sa kanya. Nag-send request ako pero di niya accept ang request ko. Ay, may dahilan yun, best. Ayaw kanyang tanggapin. Good day si Sally para sa sender. Ask mo kung bakit ayaw kanyang i-add sa Facebook para alam mong gagawin mo. I-pray ka lang kay God. Advance Merry Christmas to all. Maraming salamat, Sister Diana ng Kabansag. And good day si Sally. Thank you sa pag-shout out ng name ko. And advance Merry Christmas po sa iyo. Sa lahat, keep safe. Maraming salamat, Sister Diana Kabansag. And kay Sister Lisa Prisalda. May kilala ako, sis. Ayaw niya rin i-accept ang FB ni Afam. Kasi hindi daw talaga siya gumagamit ng apps ng FB. Kasi mahigpit daw sa trabaho nila sa US Navy siya. Nung search nga FB ni Afam, wala siya, mga FB friends. At wala din siya mga post na picture sa FB. Hindi lahat best gumagamit ng Facebook. Kasi para sa kanila, yung Facebook daw, parang doon parang lantaran na wala ng privacy. So, hindi lahat ng mga afam ay Facebook. Mayroon din dito, maraming afam din dito na ayaw mag-Facebook. Ayaw nila yon, wala daw privacy. Yun ang paniniwala ng iba. Or kaya, yun sabi mo, best, bawal sa work. Kay Jing Gabata, silent viewers here ever since nakikinig while working. Napakomment ako ngayon kasi 30 minutes na yung harang sa pinakinggan ko until I'll check it at sa busa ko. Grabe, best, may harang pa ng 5 hours. Natawa din ako, best. May 5 hours? Hindi ko alam yan, So, yung sobrang haba ng harang, may ganong factor, pwede nyo naman i-escape yan. Meron namang choices dyan. Kasi, hindi ko alam yun na may 5 hours harang. Siguro, sobrang laki ng bayad noon. So, ayan, pag sobrang laki ng,
haba naman ng 5 hours. Parang halos katumbas na kalahati ng mga video ko yung pag ganon. Kay Katkat, nung di na ako nagparamdam, nag-sorry siya sa akin at last message na niya daw sa akin. Blinak ko siya sa Messenger at WhatsApp. Siya na nag-message pagkatapos ko nabasa. Di ko na-replyan. Ala akong paki. Di lang siya lalaki sa mundo. Tama, best. Palaban yan ah. Tama, yan ang gusto ko mga ganyan. Yung palaban kayo. Shiana Ferrer. Ate Sala, I miss your YouTube. Maraming salamat sa iyo, best. Welcome back. Kay Sister Kat, relate ako, pero di ako nagmamakaawa sa kanya. Hay, sinabihan ko pa, di kita kailangan, ako ang kailangan niya. May ganang factor. Gusto ko yan, may ganon, palaban. Shoutout kay Sister Marjorie Tupas Vlog. Salamat sa lagi pong pag-shoutout, Ate Sally. Move on ka na, Oy. Kaya mo yan, babe. Nabuhay ka ng walang lalaki sa buhay mo. Kaya kaya mo yan. Huwag kang magmamakaawa sa taong ayaw na sa'yo. Tama, bes? Amen. And kay Sister Mary Jean Fabian to sender. Pinagdaanan ko yan. Ako ang nakipag-break. Pero ako ang na-guilty. Try ko lahat para kausapin niya ako. Pero blinak pa niya ako. Marami akong natutunan sa kanya, besh. Dahil sa kanya, madali na sa akin ang mambasura ng AFAM. Pero ngayon, may sked na ako for tourist visa interview. May nagtiyaga din sa akin kahit lagi akong busy sa work. Work ko siya talaga ang nag-adjust ng time para sa aming dalawa. At isang lugar lang sila, only 3 hours drive. Nasa lugar na niya ako. Hindi ko siya nakakalimutan hanggang ngayon. Pero hindi ko na siya mahal. Ito lang ang gusto kong sabihin sa iyo, best. Bibigyan ka ni Lord ng higit sa kanya 100%. 100% yan. Thankful ako kay God. Napakabait ng AFAM ko ngayon. Most of the time, ganun talaga ang dahilan, best. Bakit tanggalin sa inyo yung mga AFAM na kausap ninyo kahit gano'n pa kayo ka-close? Hindi yun ang taong nakalaan para sa inyo, best. Tandaan nyo yan. Mag-isip kayo ng ganong factor. Ganong factor talaga. Para kahit pa paano, maisip nyo na may plano talaga ang Diyos. Hindi yun ang taong nakalaan sa iyo at meron ng iba dyan na nakalaan talaga na pinili ni Lord para sa iyo. So, ganun talaga, best. And keep going. Mag-search kayo palagi. At huwag niyong ibaba yung standard ninyo sa pagkatao ninyo para lang magustuhan kayo ng AFAM nyo. Excuse me, AFAM ka, ganon. If you cannot love me for being who I am, thank you. You deserve somebody else and I as well. Kay Rally Bears, fake yan. Huwag kang magtrabaho sa bahay ka na lang. Okay lang sana kung nagpadala ng maraming pera si AFAM. Kung wala, paano na yan? San Soratorio, sana o talaga yung $3,500 pinadala. Sister Pro Surigao, nang para sa sender na ko, mag-move on ka na. Mag-move on ka na. Hindi siya ang para sa'yo, best. May the best pa na darating para sa'yo. Mag-pray ka at humingi ka ng sign kay Lord para malaman, ma-feel mo talaga na siya ang ibinibigay ni God sa'yo. Shoutout pala kay Sister Marjorie Tupas Vlog and Sister Proud Surigao and to all of you, marami na kayo, best, na nakatagpo ng right AFAM dyan sa Christian Filipina dating site. And sana yung mga kausap ninyo, sana yan ang yung destiny ninyo. Merong dahilan dyan si Lord, bakit ilang ko dyan. Baka nag-pray kayo at yung pinag-pray ninyo ay nasa Christian Filipina dating site. So mag-join na kayo dyan sa mga bigong-bigo pa. Good luck sa inyong lahat, mga best. Take care and stay safe. God bless.